Magandang araw mga mag-aaral sa Kalilangan Baptist Christian Academy. Ang ating asignatura ngayon ay Filipino. So ang ating pag-aralan ngayong 2 linggo ay ang aralin to, ang pamagat ay pagtulong. So ako ang inyong guro sa Filipino, Ginang Floren M. Paradero. Ang palabas na ito ay pang-edukasyong gawain lamang. Ang pagpapalabas nito sa mga uri ng social media ay lubos na ipinagbabawal. Punan natin ang graphic organizer na ito. Ang karaniwan kong naitulong sa aming tahanan. So ano kaya, bilang ikaw, ano ang karaniwan mong naitulong sa inyong tahanan? Ikaw ba ay naglilinis ng bahay? Talaga naman, di ba? So kailangan natin tumulong sa paglinis ng bahay. Nag-aalaga ng kapatid. Totoo naman, di ba? So, kailangan natin, kapag may kapatid tayo ay aalagaan natin. Sunod, naglalaba ng mga damit. Okay, totoo naman. Kasi malaki ka na, so kailangan huwag iasa sa mama. Kailangan mong matutong maglaba ng damit. At nagluluto or nagsasaing. So, yung iba, mag-college na lang or mag-grade 10 na lang, hindi pa rin marunong magluto ng rice. Diba? Kasi po, hindi siya nagluluto, naglalaro lang siya. Diba? So, kailangan nating matuto sa mga gawaing bahay. So, ang ating pag-aralan ngayon ay may connection sa pagtulong. So, makinig ha, mag-aaral. So, ngayon naman, dadako tayo sa pagpupunla. Ang sumusunod na mga salita sa Hanay I ay salitang naglalarawan. Isulat natin sa Hanay B ang kahulugan ng bawat salita. Okay. Una, sarap. So, ano ang kahulugan ng sarap? Kalugod-lugod na lasa. So, yan ang kanyang kahulugan. Sunod, dali. So, ang kahulugan ay bilis o gaan ng paggawa. Hina, kulang sa lakas. Kaya nga mahina, diba? Kasi kulang sa lakas. Sunod, bigla. So, ano naman ang kahulugan? Mabilis at hindi inaasahan. Sunod naman ay bago. So, ano ang bago? Iba sa dati. Bago naman siya. So, iba na siya sa dati. Sunod na salita, pinakamasarap. So, ano ang kahulugan? Sobrang taas ng kaluguran sa nararamdaman o nalasahan. So, yan ang pinakamasarap. Sunod, napakadali. So, ano naman ang kahulugan? Sobrang magaang gawin. Sunod, mahina. Ano ang mahina? Kakulangan sa lakas. Nabigla, nagulat. Mabago, ayusin para maiba sa dati. Sunod na salita, masarapan. So, ano naman ang masarapan? Malugod na nararamdaman o nalasahan. Madalian. Salitang naglalarawan, madalian, kahulugan niya ay mabilis na ginawa. Hinaan, bawasan ng lakas. Biglaan, mabilisan. At ang panghuli, baguhan. So, anong baguhan? Hindi pa sanay. Okay. So, ano ang kapansin-pansin mo sa mga kahulugan ng salita? Unsa imong napansin? Unsa imong napansin, class? Ha? Diba ang sa Hanay is mga salitang naglalarawan or mga salitang ugat. Tama? Okay. So, tandaan, magkakatulad man ang salitang ugat na pinanggalingan ng salita, naiiba pa rin ang kahulugan nito kapag may ikinabit na panlapi. So, ngayon, alamin naman natin ang kahulugan ng panlapi. So, tingnan mo na sa
mag-drop na yan. So, ano ang mga panlapi? B? So, pinaka, ma, na, ma. Okay. So, ang panlapi ay isa o ilang pantig na idiniragdag sa unahan, gitna o hulihan ng mga salitang ugat upang makabuo ng isang panibagong salita. So, uri ng panlapi. Unlapi. So, ang unlapi sa una. Ang panlapi ay inilagay sa unahan ng salitang ugat. Diba? Halimbawa, nagsikap, uminom. So, ang mga unlapi ay nag at diba? Sunod naman ay ang gitlapi. So, inilagay sa gitna ng salitang ugat. Gitlapi. So, gitna. Halimbawa, sumikap. So, ano ang salitang ugat? Ay ano ang panlapi? Diba? Tumulong. Kumain. Okay, okay. Next ay hulapi. So, nasa hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, kainan. Sikapin o an. Okay, so naintindihan? Sunod, kabilaan, nasa unahan at hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, magbahayan. Okay, mag at an. Pagsikapan, pag at an. Okay, nasa unahan at nasa hulihan ang panlapi. So, ang salitang ugat yan ay sikap. Di ba? Sa magbahayan naman, ang salitang ugat ay bahay. Okay. Sunod sa laguhan. Kapag ang panlapi ay nasa unahan, gitna, o hulihang bahagi ng salitang ugat, halimbawa, pagsumikapan. So, tatlo, pag, an. Okay, naintindihan? Pinagsinungalingan. Okay, so, an. Okay, so naintindihan lang, class? Okay. Okay, so kung kayo ay nakinig, mayroon tayong pagsasanay. So, panuto, alamin kung ano ang salitang ugat at anong uri ng panlapi ang ginamit. Una, sumikap. So, bibigyan nyo kayo ng halimbawa. So, ano ang salitang ugat sa sumikap? Okay, so sikap. At uri ng panlapi ang ginamit, ito ay gitlapi. Bakit gitlapi? Dahil sa na nasa gitna. So, naintindihan? So, number 2 hanggang 10, kayo na ang magsagot. Okay? So, naintindihan yan? So, isulat ninyo yan sa isang buong papel. Maligayang araw sa inyong lahat. Ngayon, sa ikalawang linggo ng ating aralin, ay magkakaroon tayo ng mga bagong matututuhan tungkol sa wika at gayon din sa panitikan na nakaugat pa rin sa pagtuklas sa Mindanao. Ating may kilala sa pagkakataong ito ang ating mga kapatid na Bagobo, lalo't higit ang likha nilang pabula, kung kaya naman ay bibigyan din natin ng focus ang definisyon ng pabula at iba pang mga kaugnay nito. Dumako tayo sa layunin ng aralin. Una ay maipahayag ang sariling pananaw at saloobin tungkol sa paksa. Pangalawa, matukoy at maipaliwanag ang mahalagang kaisipan sa binasang akda. Sa ating mga talakayan, sa bagong kadawyan o new normal, lalo sa inyong pagsagot sa mga aktibidad, ay malaya niyong maipahayag ang inyong opinyon batay sa mga mahihinuhang aral sa paksang babasahin at susuriin natin. Simulan natin ang ating talakayan sa pagkilala ng lahi. Ang salitang Bagobo ay hango sa dalawang salita na bago na nangangahulugang baguhan, sariwa o new sa Ingles, at obo naman na ang ibig sabihin ay pagkunlad. Sa madaling salita o sa madaling sabi, ang Bagobo ay nangangahulugan o tumutukoy sa pagsibol ng bagong lipunan. Ang mga Bagobo ang unang pangkat etniko na nalatnan ng mga konkistadores o mga Kastilang mananakop sa Mindanao.
Matatagpuan sila sa baybaying Golpo ng Davao hanggang sa bundok Apo na kilala rin sa tawag na Kidapawan. Napapangkat sa tatlo ang tribo ng mga Bagobo. Una ay ang Ata Manobo, pangalawa ay ang Bagobo Klata o Giyangan, at pangatlo ay ang Bagobo Tagabawa. Sa kanilang sistema ng politika, ang tradisyonal na lipunan ng Bagobo ay nahati sa tatlong klase. Una ay ang mga Bagani o Bayani na kung saan sila ang mga mandirigma ng tribo ng Bagobo. Pangalawa ay ang mga Datu na pinuno ng mga mandirigma, at huli ay ang mga Nabalian na kung saan sila naman ang matatandang babae na mahuhusay sa paghahabi ng abaka. Sa kasulukuyan, may mga iilan na Bagobo na iniwan ang kanilang buhay sa tribo at niyakap ang buhay lungsod. Ngunit, marami pa rin ang nananatiling isna sa buhay at patuloy na ipinagmamalaki ang kanilang pinagmulan, tradisyon at pagkakakilanlan bilang isang Bagobo. Taon-taon ay pinagdiriwang nila ang tanyag na pista ng Kadayawan bilang seremonya at simbolismo ng pasasalamat sa biyayang natatamasa at kapayapaan sa buhay. Ngayon naman ay silipin natin ang kanilang panitikan, ang kwento ng Alimaong at ng Usa. Ito ay isang uri ng pabula na kung saan ang mga tauhan o karakter sa kwento ay mga hayop na nag-aasal o kumikilos na para bang isang tao. Ano nga ba ang Alimaong? Batay sa matatanda at sa mga kwentong bayan, ang alimaong ay isang uri ng hayop na nahahawig sa aso. Pinaniniwalaan na ito ay naninirahan sa kagubatan, subalit wala pa na kahit sino ang nakakita rito. Simulan natin ang pagsasalaysay sa ilang mga mahalagang bahagi ng pabula. Noong unang panahon ay mayroong isang alimaong at isang usa na nagkasalubong sa gubat. Tinawag ng alimaong ang usa upang sabihin ang kanyang napanaginipan. Ngunit, imbis na lumapit, ay kumaripas sa pagtakbo ang usa. Ang tanong, bakit kaya tumakbo papalayo ang usa? Sa kanyang pagtakbo ay nakasalubong niya at nakita niya ang iba pang mga hayop at tao sa gubat na kanya namang nilapitan upang hingan ng tulong. Nariyan ang datu, kalabaw, kabayo, at kambing. Alamin sino o ano nga ba ang tumulong sa usa. Kilalanin din ang hayop na unggoy. Ano ang kanyang naging papel sa pabula? Sa katapusan ng kwento, paano nga ba nakatulong ang balon sa suliranin ng usa? Iyan ang inyong susuriin sa babasahing pabula ng mga Bagobo. Bago tayo matapos, ipaalala ko lamang ang ilang pangmahalagang punto sa inyong pagbasa. Una, huwag kalilimutang ilista sa kwaderno ang mahalagang ideya o detalye sa babasahing akda. Pangalawa, bigyang tuon ang aral na inyong mapupulot. Pangatlo, at huli sa lahat, ay ang pagbuo ng sariling ideya at kaisipan batay sa binasa. Pag-igiyan ng bawat aralin, tiyak ko na magiging tagumpay tayo sa linggong ito sa pagkamit ng panibagong kaalaman. Para sa inyong karagdagang kaalaman, maaari niyong basahin ang inyong aklat sa pahina 19 hanggang 21 at sagutan ang mga sumusunod na katanungan sa pahina 21 hanggang 22. So, maaari niyong sagutan sa inyong kwaderno, sa notebook lang at hindi ipasa. Dahil po, anytime ako tatawag sa inyo at magkaroon tayo ng
oral recitation. Okay? Para sa inyong performance. Okay? Nasabtan lang. Grade 7B. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood.